Naging mainit ang debate sa binasurang second placer rule sa pagitan ng dalawang eksperto sa programang Abogado ng Bilyonaryo News Channel. Pero iisang panawagan nila, reforma sa election laws ng bansa. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Humihingi ng clarification ang COMELEC sa Korte Suprema patungkol sa pinakabagong desisyon nito sa second placer rule. Sa ilalim ng Mangudadatu versus COMELEC, inaabandona ng SC ang isa sa mga sinusunod na election doctrine o ang pagproklama sa second placer oras na ideklarang disqualified o hindi eligible ang nanalong kandidato. Ibig sabihin, dapat sundin ang rule of succession. Halimbawa, oras na ma-disqualify ang nanalong mayor, ang nanalong bise ang magsisilbing alkalde. Sa programang Abogado ng Bilyonaryo News Channel, naging sentro ito ng debate at pagtatalo. Ayon kay Attorney Tito Guia, ang pag-nullify sa boto ng majority ay isang uri ng pag-disregard sa people's will. A second placer did not get the mandate of the people. So how can someone who was rejected by the people be made to occupy a post under a system which we call democracy? Banat naman ni Attorney Albert Agra, bakit umano hihirangin ang isang first placer kung hindi naman ito talaga naging eligible na kandidato? The first placer was not eligible, was never a legitimate candidate in the first place, was never a candidate in the first place. And therefore, you take out his votes, you now have the quote-unquote second placer who's actually the first placer. Dagdag pa ni Agra, tila na mislead ng nanalong ineligible candidate ang mga botante. So how can a winner who fooled the people be declared the winner? Hindi yata yun ang demokrasya. Sagot ni Guia, At the time the voters expressed their choice, there was yet no formal declaration of a misrepresentation having been made. So the people made a choice on the basis of their preference. pero sa huli, magkasundo si Guia at Agra na dapat magkaroon ng electoral reforms o di kaya'y mismong overhaul ng ating election laws, isang bagay na suportado ng COMELEC noon pa. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.